working with my best friends. Sino? Kyle, Oh. Cyril, si Jella. Lahat sila kababata ko. Si JK din. So, nung nalaman ko to, super, talagang nag-look forward ako sa kanila. Kasi, galing ako sa drag Q&A na wala akong kilala or ka-close at all. Tapos, yun yung first solo project ko din na talagang hindi ko sila close. Parang ngayon ko lang nakilala si JC. So, ngayon parang, may friends na ako sa set. Tapos super happy din yung sister ko for me kasi super gaan lang talaga. And, in terms of intimidation naman, actually, this was the first time sinabi ko I had a talk with my mom. After reading the script, week 1, sabi ko kay mama, na-intimidate ako sa kambal ko. Sabi ni mama, wow, first time ko yan narinig sa'yo. Kasi hindi po talaga ako actually na-intimidate sa roles ko kasi more of na-excite lang ako. Wow, gusto ko to. But first time, natakot ako. Sabi ko lang, kaya ko ba to? Kasi usually kapag nabasa ko agad yung character ko, nagko-connect na ako agad sa kanila eh. Hindi ako nakakonect sa kambal ko talaga. Kinabahan ako. Sabi ko lang, kaya ko ba to? Then nag-workshop kami and I had a session dun sa teacher namin ng characterization na. Tinatanong niya ako, ano sa tingin mo, bakit ito yung hugot ni Sky? Bakit ganito yung kilo na? Habang pinag-uusapan namin, saka ko lang, as in nandun yung ideas ko, saka yung puso ko talaga gumaganon siya. Oh my God! Hindi, wala akong pinagkaiba sa kambal. Yung story din nila, in a way, story ko din pala. Habang sinasabi ko talaga, sabi ko, oo nga, yun din ako, oo nga. So, nawala na yung intimidation ko sa dalawa at mas ako to. Niyakap mo na Niyakap ko siya buong buo with that session. Kaya thank you so much for that. So, meron din naman, and I'm very much intimidated by Cyril and si Jan. Wow. Yes. Nung ano pa lang, parang pre-post pa lang yung project sa akin na to. Siyempre, yung first reaction ko was, yay, I'm gonna be working with my friends. But at the same time, si Jan. Kasi, bata pa lang po ako, sila talaga ang iniidolo ko. At hanggang ngayon, iniidolo ko silang dalawa. Sila ang pinakamagaling na aktor sa generation na to. Wow. Madami nagsabi ako, but I know, sila talaga, Wow. simula bata pa lang, hawak kamay pa lang, very intimidated na ako by them. And nawala ako dun eh, sa hawak kamay namin ko yun. Talagang ginanon ako, sinolo ako sa corner ni Ate Iza Calzado. Sabi niya, need to wake up, kinakain ka ng dalawa. Ever since that day, talagang, I was only 11 noon. But ever since that day, sabi ko, oh my God. Kasi syempre, alam naman natin lahat, sila talaga yung nauna eh. Siya si Santino, Cyril si ano eh, si Madam, diba? So, Madam Ana Manalas. lumaki ako sila, pinapanood ko araw-araw at pangarap ko lang maging katulad nila. And never yun nawala, kahit ang dami nagsasabi, eto na ako ngayon, sila pa rin ang idol ko forever. At I honor that intimidation kasi ginagawa ko siyang motivation sa kanilang dalawa. And at the same time, sila din ng friends ko, natignan ko lang, maiiyak na ako. At naiintindihan yung hirap ko sa set. Kasi parehas kami yung nakaabot sa days na babad na kami sa, sa ilaw. Tapos, alam mo yun, kaya hindi na kami tumangkad. Kaya kami magkakain kami tatlo eh. Hindi totoo yan. Naabot na namin. Nasa jeans nyo na lang yun. Diba? Huwag buti namang isisi sa ilaw. Basta naabot na yung na yun. So silang dalawa. So meron akong ganong intimidation with them. Talaga kapag ka-excited ako sila, kailangan ko itong April. Kasi itong batang to, nabalikan pa niya yung history, oh. Kahit nawala sila pa rin sila. Nasa kanila pa rin yung puso nila na magaling silang aktor. My God, Cyril Ann Manabat, may famas yun. Lagi nakakalimutan yung awards that year. Nagugulat ako, daming gulat na gulat sa kanya sa Dirty Linen. Siya na yan, ni Cyril yan, ano ba kayo? Actually, meron time na sinabi niya, nasa Dirty Linen ako, okay lang ba kung go! Alam ko, lalamunin mo lahat ng tao na nandyan. Kaya nung alam ko, dito siya, right, huwag ka pa pala. Kasi idol ko yan talaga eh. Wow. Tapos meron din po, actually, intimidated ako sa audience also. Kasi Gen Zs are very nitpicky. Ayoko kong maging meme tong senior high kasi sobrang namin ito pinaghihirapan, of course, and it is very sensitive. And like we tackle about sensitive topics, serious topics. And alam niyo, very woke ang mga Gen Z, kaya ayoko siyang maging katatawanan. Yun po, ang pinaka-kinakatakot ako everyday. Kaya very, alam ni Director, very tutok ako
ako sa writers, kay Direk, every time na merong ganitong scene. Hanggang Sir Deo nga, itinetext mo eh, di ba? Oo. Kasi, May gusto ko direct talagang, line. tulad nung sinabi ko dun sa isang interview, I really don't want to romanticize drugs, yung mental health, ito yung mga yan. Kasi ang dami ng shows na ito yung gusto nilang intention, like 13 Reasons Why, but after that, parang mas nag-escalate, mas tumaas yung rates dito talaga. I want to make this different at magkaroon talaga kami ng impact at makatulong talaga kami sa mga tao. And makarealize din yung parents na kilala mo ba talaga yung anak mo? Or like maano nila na lahat ng ginagawa ko naapektuhan yung anak ko. And sa mga anak din, may responsibility tayo na hindi natin pwede dapat ibintang lang lagi yung bad personalities and traits natin sa mga magulang natin. Of course, We need to take responsibility of our own life. Naman. Thank you, Madam. Actually, there will be a chance na makakausap po natin ang creatives ng show para mas yung other aspect po ng narrative ng programang ito. Muna tayo. Thank you very much again for your time. And ito, same makers, same writers ng Dirty Linen. So, makakasigurado ako na you will enjoy it as much or probably even more. Kasi ito talaga mas relevant kung medyo throwback ang Dirty Linen. Ito, this is what's happening in the present and to our children. So, please help us talk about this. Thank you po. Pag-usapan Tulungan niyo kami ihatid from Dirty Linen to senior high sa 20. And of course, a lady we all love, Celia Sanchez. Mga magulang karamihan nagsasabi kilala namin ang mga anak namin. Pero ang katotohanan, hindi po. Yun po ang salita po na to, kilala mo ba talaga ang anak mo? Yun ang gusto namin ipahatid sa lahat ng mga tao na manonood nito. And please help us na maparating sa kanila yun. Ang salitang, kilala niyo ba talaga ang anak niyo? Just the Yun lang original po. Maraming copy, salamat. direct, no? Bumalik sa akin yung original copy ng kilala mo ba talaga ang anak mo? Like what, kung hindi mo kasama. Thank you, Yang, for reminding us with that copy. Tawa na naman dun si Juan Carlos. Tawa ka ng tawa. Ang saya-saya mo today. Nakita mo ako, ang saya ka, no? Go ahead na. Nakatawa ako ng asap kanina, nostalgic lang. I know. As of stage. Oh. Yeah, tawag dito. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. And gusto ko lang po salamat din ulit sa Dreamscape ABS for all of the love. And sa lahat ng mga, and for giving me the chance to be able to work with these amazing people as well. And maraming salamat sa lahat ng pumunta at nagbigay ng oras. Yun, sana magustuhan po ninyo ang aming ginagawa. Para po ito sa ating bayan. Oh, bayan. Thank you. Elijah. First mo with us, no? Teleserye. Teleserye, yes. So, salamat po sa inyo lahat for being here. Nice to see a lot of familiar faces and salamat sa Dreamscape. Ito yung sumusuporta sa mga projects mo. Kaya we personally pick these names. Kasi di ba familiar ka sa lahat, lalo sa kanila. Thank you po talaga. And thank you din sa buong team kasi wala tong show na to kung wala sila lahat. Ang daming wala dito. And sana po tulungan nyo kaming i-promote yung show, i-promote yung message ng show, and let's all keep being kind to each other. Oh, thank you, Elijah. Kaya. Yun. Without accent ha, walang accent. Ayun, maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you for giving your time to our show. Sobrang excited po ako na makita po ng mga netizens kung ano po yung totoong message po namin at bakit namin ginagawa to. It's not just for an entertainment purpose, but we have a purpose with the show, and that's to show families all over the world, di lang mga Pinoy, pero all over the world that our generation is also going through things that you don't know about. So, Siyempre, thank you for always trusting your Dreamscape family with your projects. Opo, Alam mo parang naman how umakit po much talaga ako sa Dreamscape. we appreciate So, thank you so much po. Another baby of Dreamscape, Blythe. Maraming salamat po sa pagpunta at sa pagnood. At ngayon na napanood nyo na po yung 2 episodes. Sana po panoodin nyo pa rin. Of course, next week po ito. Promo na ako. August 28 po, ito, 9:30 PM po. At sana po nagustuhan nyo talaga at tulungan nyo din kami to spread awareness po. Maraming salamat.